Noong 2004, isang mapaminsalang tsunami ang tumama sa Timog Silangang Asya at winasak ang lahat ng madaanan nito. Tuklasin natin ang totoong kwento ng isang pamilyang napunta sa pinakasentro ng trahedyang ito, sina Henry at Maria, ay nagbakasyon sa Thailand kasama ang kanilang mga anak na sina Lucas, Thomas, at Simon. Nang makaranas ng turbulence ang eroplano, bahagyang kinabahan ang mga pangunahing tauhan, ngunit ligtas din silang nakarating sa paliparan. Nag-check-in ang pamilya sa isang marangyang hotel. At hinangaan ang napakagandang tanawin mula sa kanilang silid. Nagpalit sila ng mas magaan na damit, naghapunan sa terasa, at nagpalipad ng mga Chinese lantern sa kalangitan. Tunay na masaya ang mga bida at di naglaon ay nakatulog. Ipinagdiwang ng mga bida ang Pasko ng magkakasama. Ginaising nina Henry at Maria ang kanilang mga anak at binigyan ng mga regalo. Ginugol nila ang araw sa pagre-relax sa dalampasigan, pagsisid, at paggalugad sa ilalim ng dagat nang may paghanga. Nagsimula ang isang bagong araw. Naglalaro ng table tennis ang mga bata habang nagpapahinga sina Henry at Maria sa mga sun lounger. Di naglaon, tumalon si Henry sa pool upang samahan ang kanyang mas maliliit na anak. Tila perpekto ang lahat, ngunit napansin ni Maria ang pag-ihip ng hangin. Lumipad palabas ang isang pahina ng kanyang libro. Lumapit ang babae upang kunin ito at naramdaman niyang nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Napansin din ito ng mga tao malapit sa pool. Nagsimulang umikot ng balisa ang mga ibon sa kalangitan. Mahigpit na hinawakan ni Henry sa kamay sina Thomas at Simon. Ilang sandali pa, isang napakalaking alon ang bumagsak sa dalampasigan at winasak ang lahat ng madaanan nito. Hinawakan ni Henry ang mas maliliit na bata at sa mismong sandaling iyon ay inanad sila ng alon. Nakatalon siya sa pool habang naparalisa si Maria sa sindak. Nakita natin na nakaligtas ang babae, nakaahon siya at nakahawak sa makapal na puno ng isang puno ng mga hiwa at pasa ang kanyang katawan. Ang dating payapang isla ay naging isang malawak at maputik na latian. Namataan ni Maria si Lucas sa tubig at buong tapang siyang sumugod patungo sa kanya. Malakas ang agos. Mas lalo pang nasugatan ang babae sa matutulis na sanga at mga debris na palutang-lutang sa paligid. Kumapit si Lucas sa isang piraso ng guho, ngunit di naglaon ay binitawan ito at lumangoy patungo sa kanyang ina. Halos imposible para sa kanila na magtagpo dahil sa rumaragasang tubig. Patuloy na tumataas ang baha at winawasak ang lahat ng madaanan nito. Kumapit si Lucas sa isa pang istruktura at tinawag ang kanyang ina. Ilang sandali pa, lumitaw si Maria sa tabi niya. Sa wakas ay nagyakap sila, sa kabila ng kanyang malubhang mga sugat. Alam ni Maria na kailangan niyang mabuhay upang mailigtas ang kanyang anak. Napansin ni Lucas ang mga sugat sa katawan ng kanyang ina at napagtantong malubha ang kanyang kalagayan. Nang inig siya sa takot, pinilit nilang makalusot sa mga nagkakabuhol-buhol na palumpong at namataan ang isang matayog na puno sa malayo. Sinubukan ni Maria na balutan ang kanyang mga sugat gamit ang mga piraso ng damit nang marinig niya ang malayong iyak ng isang sanggol. Nais niyang tulungan ang anak ng iba. Nakiusap si Lucas na huwag siyang umalis. Pinaalalahanan siyang sila mismo ay nangangailangan ng tulong at maaaring may isa pang alon na dumating anumang sandali. Ngunit hindi nakinig si Maria. Natagpuan niya ang munting bata at iniligtas ito. Ang pangalan niya ay Daniel. Isinama ni Maria at Lucas ang bata, malapit na ang puno. Ngunit masyado nang mahina at sugatan si Maria upang umakyat. Tinipon ni Lucas ang lahat ng kanyang lakas upang tulungan siyang makaakyat. Sa wakas ay nakarating sila sa ligtas na mga sanga. Ngunit labis na nangangailangan si Maria ng atensyong medikal. Kung walang gamutan, hindi siya magtatagal. Nakakita si Lucas ng isang lata ng soda at inalok ito sa kanyang ina. Uminom siya at saka ibinahagi ito kay munting Daniel. Bilang tahimik na pasasalamat, hinaplos ng bata ang kanyang buhok at mga kamay. Ang mundo sa paligid nila ay parang resulta ng isang apocalypse. Sa maraming paraan, ganoon nga, nakahiga ang mga tauhan sa mga sanga ng puno, sinusubukang magpahinga. Nakikita ni Lucas na lalo pang lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Napansin ng bata ang isang grupo ng mga lokal na lalaki sa malapit at nakiusap siya ng tulong. Maingat nilang ibinaba si Maria mula sa puno at dinala sa kanilang masisilungan. Sumisigaw si Maria sa sakit at halos mawala ng malay. Ngunit patuloy siyang lumalaban para sa kanyang buhay. Dinala si Maria sa isang kampo na pinatatakbo ng mga lokal na taga-nayon. Nilinis at binalutan nila ang kanyang mga sugat at tinulungan siyang magpalit ng malinis na damit. Gamit ang isang lumang pinto bilang stretcher, isinakay siya ng mga lokal na lalaki sa isang pick-up truck at dinala ng mabilis sa pinakamalapit na medical center. Nanatili si Lucas sa kanyang tabi. Si Daniel,
Gayunpaman, ay biglang naglaho na parang bula. Sa daan, nadaanan nila ang napakaraming sugatan. Nakalulungkot, hindi lahat ay may liligtas. Sa wakas, dumating sila sa isang lokal na ospital, panito ng tao. Puno ng balita ang mga imahe ng pagkawasak na dulot ng nakamamatay na tsunami. Gumagala si Lucas sa mga pasilyo, desperadong hinahanap ang kanyang pamilya, ngunit walang bakas ng kanyang ama o ng kanyang mas maliliit na kapatid. Nilalagnat si Maria, isa siyang dating medic, kaya hiniling niya kay Lucas na humanap ng antibiotics. Sa kasamaang palad, ang lahat ng bote at kahon ay may label lamang sa Thai. Dumating ang isang doktor at binigyan siya ng kung anong iniksyon. Ginupit niya ang damit ni Maria at nakita na napakarami ng kanyang sugat. Tinanong ni Maria si Lucas kung anong kulay ng kanyang binti. Pula ito, hindi itim, na isang mabuting senyales. Hinimok siya ng kanyang anak na kumain dahil kailangan niya ng lakas. Sinubukan ng babae na makipag-usap sa mga katabing pasyente sa ward. Ngunit karamihan ay nasa shock, nakaramdam ng pagduduwal ang isa sa mga babae. Ganoon din ang nangyari kay Maria. Ang dahilan ay may piraso ng seaweed na napunta sa kanyang tiyan. Lalong lumalala ang kalagayan ni Maria sa bawat minuto. Hiniling niya kay Lucas na tumulong sa ibang tao sa abot ng kanyang makakaya. Gumawa ang bata ng listahan ng mga nawawalang tao at tumulong sa paghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa isa sa mga ward, nakilala niya ang isang batang lalaki mula Sweden na hinahanap ng kanyang ama. Dahil kay Lucas, nagkita muli ang mag-ama. Napakalaking kaligayahan yon. Bumalik si Lucas sa ward ni Maria at nakita niyang wala na ang kanyang kama. Sumigaw ang bata at tinawag ang kanyang ina. Dinala siya ng isang nurse sa iba pang mga bata at dinikitan ng name tag ang kanyang damit. Lahat ng bata sa tent ay may kaparehong mga tag. Ibig sabihin, wala na silang mga buhay na kamag-anak. Ngunit sa kaso ni Lucas, hindi ito totoo. Nakaligtas sina Henry at ang kanyang mas maliliit na anak. Tinatawag ng lalaki sina Maria at Lucas, ngunit walang sumasagot. Inatasan ang mga nakaligtas na umakyat sa bubong ng hotel at maghintay ng tulong. May sugat din si Henry, ngunit hindi kasing lala ng kay Maria. Inamin niya kay Thomas na hindi siya aalis hanggat hindi niya natatagpuan sina Maria at Lucas. Balak niyang ipadala ang mga bata sa ligtas na lugar at ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang asawa at anak, nang dumating ang sasakyang pang-evacuation. Isinakay niya sina Thomas at Simon sa isa sa mga sasakyan at hiniling sa kanyang mga kakilala na alagaan ang mga ito habang ipinagpapatuloy niya ang paghahanap. Sa kasamaang palad, nabigo ang lahat ng kanyang pagsisikap. Dinala ang pagod na si Henry sa isa sa mga rescue center. Maraming biktima ng tsunami ang dinala sa lugar na ito. Isang lalaki ang umiiyak na umamin na nawalan siya ng asawa at anak na babae. Ikinwento rin ni Henry ang kanyang karanasan, na iligtas niya ang kanyang mas maliliit na anak. Ngunit ang kanyang asawa at panganay na anak ay naglaho ng walang bakas. Nakakuha si Henry ng telepono at tinawagan ang kanyang ama. Humagulgol ang lalaki at inamin na hindi niya mahanap sina Maria at Lucas. Pagkatapos, iminungkahi ng isa pang nakaligtas na magkasama silang maghanap ng kanilang nawawalang pamilya. Kailangan nilang puntahan ang lahat ng shelter at rescue center. Nagpalipas ng gabi sa bukas na lugar sina Thomas at Simon. Sa kabutihang palad, may mga matatandang kasama nila kaya hindi gaanong natakot ang mga bata. Pinakamahirap ang dinaranas ni Lucas na nag-iisa. Biglang tinawag siya ng isang nurse, may ipinakitang alahas ng babae at isang relo at tinanong kung nakikilala niya ang mga ito. Lubhang nag-aalala ang bata kaya hindi niya matandaan kung kanino ang mga gamit. Dinala si Lucas pabalik sa ospital. Doon, nalaman niyang si Maria ay nakahiga sa isa sa mga silid na may oxygen mask sa kanyang mukha. Malubha ang kanyang kalagayan, ngunit siya ay buhay. Ipinaliwanag ng nurse kay Lucas na aksidenteng nagkahalo ang mga medical record ng mga pasyente sa gitna ng kaguluhan at inakala nilang patay na ang kanyang ina. Sumailalim si Maria sa operasyon, ngunit nawalan siya ng napakaraming dugo. Samantala, ipinagpatuloy ni Henry ang kanyang paghahanap. Kinailangan niyang suriin ang daan-daang mga bangkay. Ngunit wala roon sina Maria at Lucas. Matapos bisitahin ng ilang rescue center, natuklasan ni Henry na sina Simon at Thomas ay inalis mula sa kanyang mga kaibigan at inilipat kasama ng ibang mga bata sa isang hindi alam na lugar. Ilang oras na ginugol ni Lucas sa tabi ng kama ng kanyang ina sa ospital, bigla niyang nakita si Daniel, ang parehong munting batang iniligtas nila pagkatapos ng tsunami. Nakita ni Lucas na natagpuan na ng bata ang kanyang ama. Tunay siyang masaya para kay Daniel, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Dahil nais din niyang may akap ang kanyang ama sa sandaling iyon.
Muling tinanong ni Maria si Lucas kung anong kulay ng kanyang binti. Sinabi ng bata na pula ito. Ngunit sa totoo lang ay naging itim na ang kanyang binti. Dumating si Henry sa isa na namang ospital. Binigyan siya ng 5 minuto upang hanapin ang kanyang pamilya. Hiniling ni Maria kay Lucas na kumuha ng tubig. Tumakbo ang bata sa buong ospital. Hindi alam na naroon din ang kanyang ama. Sumilip si Henry sa mga bintana ng mga ward, desperadong hinahanap ang kanyang asawa at anak. Ngunit ang bintana sa tabi ng kama ni Maria ay natatakpan ng kurtina kaya hindi niya siya nakita. Nakita ni Lucas ang anino ng kanyang ama sa bakuran ng ospital. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit hindi siya umabot. Samantala, huminto ang sasakyang kinalululanan ni Simon at Thomas malapit sa mismong ospital upang gumamit ng banyo ang mga bata. Sumakay si Henry sa likod ng kanyang pick-up truck. Bumalik ang mga bata sa kanilang sasakyan. Lumabas si Lucas at malakas na sumigaw. Tatay, narinig ni Simon at Thomas ang kanyang boses. Tumalon palabas ng sasakyan, at tumakbo patungo sa kanya. Sa wakas, muling nagkasama ang magkakapatid. Narinig din ni Henry ang sigaw ni Lucas. Tumakbo siya patungo sa kanyang mga anak at mahigpit silang niyakap. Inakay ni Lucas ang kanyang ama papunta sa kanyang ina. Halos hindi na makilala ni Maria ang kanyang asawa at mas maliliit na anak. Inakala niyang namatay na siya at napunta sa langit. Tinanggal ni Henry ang kanyang oxygen mask at hinalikan siya. Isinailalim si Maria sa isa pang operasyon, nanatiling malapit ang kanyang asawa at mga anak, nananalangin para sa kanyang kaligtasan, habang pinapatulog si Maria gamit ang anesthesia. Muli niyang naranasan ang pinaka-nakakatakot na araw ng kanyang buhay. Naalala ni Maria ang paglunod sa isang napakalaking alon, ang pag-anod sa maputik na rumaragasang tubig, at ang matinding mga sugat na kanyang natamo. Naalala niya kung paano siya halos hindi nakaahon, nakaligtas siya sa isang impyernong pakiramdam, at ngayon, kailangan niyang mabuhay muli. Naging matagumpay ang operasyon, inayos ng insurance company ang isang flight patungong Singapore para sa karagdagang gamutan ng pamilya. Kailangang ilipat si Maria gamit ang stretcher. Dumating ang isang espesyal na medical plane upang sunduin sila, bago ang paglipad. Sinabi ni Lucas sa kanyang ina na habang tumutulong siya sa ibang tao, nakita niya ang batang iniligtas nila mula sa baha. Natagpuan ni munting Daniel ang kanyang ama. Ngumiti si Maria sa gitna ng luha at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Nagsuot ng seatbelt ang pamilya para sa biyahe. Napansin ni Lucas na nakakabit pa rin ang name tag sa kanyang damit. Nakita natin ang pangalan ng ibang tao na nakasulat sa braso ni Maria. Kaya sinabi ng staff ng ospital kay Lucas na patay na ang kanyang ina. Umalis ang eroplano. Nakaligtas ang pangunahing tauhan. Nalaman natin na noong 2004. Mahigit 200,000 katao ang nasawi dahil sa tsunami. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.